was school today? And who's your new friend? Mom, we're missing this one. It's I think some of them are inside there. What's the name of your new friend? Isn't he Nathan? yeah, Nathan. You became best friends today? What did you do? Naglaro kayo together? I wish it took a bit long so I can play with Nathan. Oh, but even the mama of Nathan is already there. She said, let's go. So I can play with my other friends. Oh, okay. Next time I'll take long, okay? Okay. Sige. Sit down na ikaw. Magpunta tayo sa SM. I wish there was a lot of traffic. A lot of traffic, so I'll take long time to come. Yeah. You're smart. Okay, so you remember what we are going to buy? Yeah. Ano? The Diaper. diaper cereals. No cereal. Snack. Mom, Milk and Yakult, right? we already have You wanted cereals. Yeah. Then ask properly. Banana cereal, it's healthy. Okay, we'll see. You say? SM is better than Robinson or Casey's. Since when do you learn how to compare what's better and what's not? Why do you like SM? Because SM is beautiful in the inside. You look so happy today. That's how you should be every day. Your mood is good? Malaman mo talaga si Calby basta aburido at saka masaya. Okay, so pupunta muna kami ng grocery. Mabilisan lang to kasi si Chico ay lalabas ng 12 o'clock. Isang oras at kalahati lang siya guys na magiging estudyante. So let's go. Yay, my puzzle. You enjoying? Yeah. Okay. Later na. Oh, patience. Patience. First thing first, milk. Patience. That's why you lose things because you are opening them before reaching home. Mommy, I like yogurt. Alright guys. So eto na yung aking napamili. Hindi ko alam magkano aabutin nito pero eto yung needs namin sa bahay. Nagpabili si auntie ng Zonrox. Nag-request yung mga bata ng cornflakes. Eto hindi ko masyadong binibili pero kapag nagkakaroon sila ng craving, at least once a month or once in 2 months, nakakabili ako ng ganyan. So, diaper ni Mayumi and then mostly mga pambaon at pangkain ng mga anak ko talaga yung nandito. Gatas nila, biskwit ni Mayumi, biskwit ng mga estudyante, ayan, Quaker Oats, then gatas nila na pambaon, then alcohol, Yakult, ano pa ba? Kita nyo guys, halos yan lahat baon ng mga bata sa school kasi araw-araw syempre. Tapos may swimming sila sa hapon. So talagang gutom na gutom sila kapag kauwi ng bahay. So napansin nyo wala ako ditong yung mga sobrang mga matatamis. Wala ditong mga candy kasi sinanay ko yung mga bata na hindi maghanap ng ganun. Eto first time nilang titikman. Hindi ko alam kung magugustuhan nila. Kaya konti lang yung binili ko muna. Pero anyway kapag hindi nila nagustuhan much better. At least para hindi lang sila ma-ignorante. Ayan. Ayan. Dito na muna kami Ay, naday siya belt gang. Asan mo nakita? Pretty. Ayan. So, dito muna kami mag-duty ni Miss Giselle sa bahay, guys. Kasi wala mo ng space na extra dun sa aming Mayumi Thailand closet. And, shout out sa may-ari ng Sheena Bangkok wardrobe sa aming ring light. Mano-mano muna tayo. Kasi kapag kailangan mo ng pera, there's no excuse. Kailangan talaga natin maghanap buhay, guys. Alam nyo, kwentuhan ko kayo about sa mga na-invest ko dito sa aking boutique na mga gamit. Dahan-dahan lang yan lahat. At saka yung mga kinukuha ko lang yung mga sale. Meron mga nagme-message sa akin na meron silang boutique and then nagsara or meron silang boutique and then hindi na nila tinuloy. And then
binibili ko na lang yung mga items nila. And right now, nakabili ako ng bagong mannequin, another investment para sa boutique business. Okay naman yung mannequin eh. Kasi kahit next time, pwede mo siyang ibenta or hindi naman siya nasisira. So, maganda tong mannequin na nabili ko guys kasi kompleto siya. May kamay, may ulo, hindi siya pugot. Ayun. Actually, meron din niyang buhok. And then, meron kaming mga ganitong klaseng gamit. Sobrang importante to kapag online seller ka. Importante din na meron kang ring light, maayos na phone. So, talagang nag-invest kami ni Miss Giselle dito. Kita nyo naman, ayan. Ang gamit ni Miss Giselle ay iPhone sa lahat ng aming mga business transactions, mga photos and videos. Walang tatalo pagdating sa iPhone, guys, when it comes to business. For me, iPhone talaga when it comes to business. Lalo na sa mga battery and all. Then, yan. Mannequin, ring light, may stand kami. Yung cellphone dapat maayos. And dapat meron tayong ganitong klaseng stand. Kasi dito namin nilalagay once na na-hanger na siya. And then para mas maalagaan namin yung mga damit, ayan at talagang nakahanger sa wooden na boutique hanger. Ganito. Kasi kapag mumurahin guys, nakaka-affect yun siya sa nakaka-affect siya sa quality ng tinitinda namin. And another thing is talagang pinapastim ko muna yung mga items. So si Miss Giselle, alam niya na yung galawan guys. Kapag may mga bagong items kami, hindi pwedeng ibenta nang hindi na i-steam. Then binabalik namin sa kanyang supot na naka-fold na siya ng maayos. Minsan kapag yung sa harap yung ini-steam natin. Kasi most of the time ginagamit siya for live and for photo taking. Kasi pag baliktaran yung pag-steam, bukod sa matagalan yung oras guys, medyo pinapatay kami sa kuryente. So front lang, para mas makita nyo yung beauty. Ayan. Mas mapapansin kasi yung beauty kapag kaganyan. So in total, yung mannequin ko sa Mayumi Thailand Closet, I have 3, 4, 5 na lahat. Yung mannequin namin ni Miss Giselle. And just in case, kasi kulang na talaga yung space namin guys, I am really praying na makahanap kami ng bigger space ni Miss Giselle bago mag 2025, inshallah. Or after 2024, if makashift kami ng mas malapad na space, much better. Kasi for me, I prefer na talagang nakadisplay ng maayos yung mga dresses. So ngayon yung office namin, ay yung boutique namin, maliit lang yung space. And right now, I am preparing. Dahil ako'y susunduin ni Madam Ten Gives at sila'y gagala. Ako'y sasama sa kanila. Dahil meron akong kailangang gagawin. And then yung mga anak ko naman ay pinadala ko na for swimming lessons with Auntie Christine. Dahil ngayon si Auntie muna yung sasama sa kanila. At si Ate Buji po ay busy. Dahil si Mayumi ay not feeling so well. Pero si Mama naman ay uuwi ng maaga. Yung ubo kasi na to medyo matagal nawawala eh. Ang dami na nilang iniinom na gamot, kakapa-check up pa lang. Pero itong ubo na to medyo matagal siyang nagki-clear out. Pero okay naman kasi kumakain naman ng maayos si Mayumi eh. Sabi ng doktor, ang red flag dyan is pag walang gana talaga at hindi na kumakain. So, ayan. Inarrange ko lang itong bahay. Minsan may nakakapasok pa rin talagang mga langaw guys. Ako talaga nangangalaiti ako sa mga langaw. Pinapatay ko talaga yan pag nakikita ko sila. Sarado lang natin itong mga pinto. Yan. Kasi yung mga anak ko talaga naabot dito sa kwarto ko. Ayan, sira. Sira ang mga beddings. Kasi ang ginagawa nila, ninja. Or hide and seek. So, kung hindi yung kortina, yung mga una naman at kumot. Ayan. So, goods na yan. Ang all guys kasi Burmans. Bakit kinakabahan madam? Kasi pag Burmans, ang daming mga event. Tapos mag-anniversary pa ang Mayumi. Hindi naman pwede na hindi tayo magse-celebrate ng anniversary ng Mayumi Thailand Closet. And then Christmas pa. And then New Year pa. Agoy!
Kailangan nating magtrabaho kasi yan yung mga araw na pagbibigay ng bonus natin. Kaya alam niyo naman, Pasko, New Year, kailangan meron tayong mga inihandang something para sa ating family and friends and mga staff natin. So medyo kabado. Patong-patong. Pero okay lang, laban lang ang all. Ganun lang talaga ang mga Burman, sobrang busy, pero tuloy-tuloy lang yung business, guys. Kasi ito lang talaga yung business na sa tingin ko ay talagang hindi ako masyadong stress naman siya, pero hindi ganun kagrabe. Hindi katulad ng ibang mga business na sobrang stress talaga kasi either masisira yung mga stocks, either na-expire yung mga stocks, either nananakaw, mga ganun, ang daming stress. Pero eto, wala naman. And I can manage them very well kasi konti lang yung staff ko. Si Parts lang tsaka si Miss Giselle. I don't really see sometimes kapag mas maraming staff, basta hindi lang needed, I don't really believe in them. Mas gusto ko kapag kumuha ako ng staff, yung talagang merong productive. Ayun, yung productive talaga at meron siyang matatapos sa pang-araw-araw. Para naman parehong maging productive ang side ko at saka side ng staff. So far, so good. Meron akong dumating na bagong collection ng mga dresses. This one naman is from Europe at saka UK and USA. Ayun, na mga brands. So far, okay naman yung mga sizes niya. Ito lang yung ano guys, no, kapag kumuha tayo ng mga brand new bale ha. Meron naman mga second hand bale, merong brand new bale. Kapag kumuha ka ng mga ganun, pre-packed na siya, hindi ka na masyado nakakapili. Pero so far, they are all beautiful naman. At saka, goods na yung presyuhan. So, I'm hoping na mabenta ko to para at least makarolling tayo. Yun yung importante sa negosyo yung rolling ng pera. Yan lagi yung sinasabi ko, sinishare ko sa mga kilala ko na actually your expenses is not the problem. Yung pag-rolling ng pera, dapat yung i-focus. Paano mo ma-make sure na may pumapasok kapag may lumalabas. Hindi pwedeng labas lang ng labas. Otherwise, it's the same story every month. Ubus yung pera, magtatrabaho, antayin yung pera, ubus ulit yung pera, and the cycle goes on and on. So, para maiwasan yun, kailangan ng money in kung merong money out. Ayan. So, yeah. Tahimik lang yung bahay kasi si Mayumi ay tulog. And Chico and Calby went for swimming with Auntie. Sobrang excited sila guys kasi parang 2 weeks o 3 weeks silang hindi nakapag-swimming. Hello guys! Ayan, at talaga namang ako'y nakalabas din ng bahay. Hindi ko alam sana naman ako dinala ng aking kapatid ngayon. Pero di bali, ang importante, busog yung aking tiyan. At habang ako ngayon nag-aantay sa kanila, nagbasa-basa ako ng comment. And nakita ko yung comment. Actually, itong comment na to, ilang beses ko na itong nakita. Pero hindi ko siya masagot-sagot. Pero ngayon gusto ko talaga siyang sagutin kasi ilang beses na talaga guys. Hindi naman ako galit sa comment. Actually, tumatawa nga ako Yun yung maganda sa mga moments natin sa buhay. Kung meron tayong mga napagdaanan before na mga mahihirap or masasamang bagay, umaabot sa point na tatawanan na lang natin. So anyway, yung comment na yun ay eto. Ayan. So may mga nagsasabi sa akin na, Madam, mabuti pa dito sa Pilipinas, gumaganda ka, bakit dati sa Africa, parang pagod na pagod ka, stress na stress ka, losyang na losyang ka, ganun lagi yung nakikita ko. And, natatawa ako guys kasi, ang sinasabi nila is talaga namang totoo. Actually, sa sarili ko, hindi ko siya nakita na ganun before, nung nasa Uganda pa lang ako. Kasi, ang nasa isip ko lang palagi ay maghanap buhay, nasa isip ko lang palagi as long as okay yung mga anak ko, ganun lang palagi. Pero nung nag-flashback yung mga video na ginawa ko dati sa Uganda, at yung buhay ko sa Uganda, at yung mga video na ginagawa ko ngayon, nakikita ko talaga yung difference. So anyway, I think I was looking like that way back nung nasa Africa kami guys, kasi bukod sa pagtatrabaho at paghahanap ng pera, pagdating sa bahay, ako pa yung mag-aalaga ng mga bata, ako pa yung mag-a-attend ng mga extracurricular activities ng mga anak ko, ako pa yung mga tumutulong make sure na meron silang mga homework, academically, okay yung mga anak ko. Physically, okay dapat yung mga anak ko. Mentally, okay dapat yung mga anak ko. So, I had too much in my head. And during that time, I was enjoying it naman kasi I am their mother. And I feel that those are my key responsibilities. And I am their major
guidance during that time. So, sobra talaga akong mentally kinakain, guys, ng mga buhay ko sa Pilipinas. Pero anyway, ang pagpayat ko kasi talaga sa Pilipinas dahil nga ang dami-dami kong ginagawa, ang dami-dami kong iniisip, and hindi lang yun dahil sa negosyo, ha. You guys all know that I have been trying to fight for my marriage nung nasa Uganda kami, and my relationship was undeniably shaky, at least kung saan ako nakatayo. But I was trying to fight it, guys. I was trying to make it, better, of course, dahil sa mga bata. And I know how it feels na ayokong maulit yung nangyari kay Kahil, which is naghiwalay kami ng tatay niya. So I really, really tried my best na maging buo yung family. So, sa level ng stress ko, guys, hindi talaga maiwasan na mag-itsurang laspag ako, mag-itsurang stress ako, mag-itsurang pagod na pagod ako nung nasa Uganda. Do I have my happy days way back in Uganda? Yes, I did. I was enjoying learning Africa from the ground. I was enjoying every surprises na nai-experience ko sa araw-araw na ginagawa at pinupuntahan ko when I was there. Na-enjoy ko yung buhay ko na hindi maarte. And those are the things that I really wanted to do. Kasi yung personality ko, I really wanted to learn things from the ground. At saka outgoing kasi ako masyado, guys. I learned the dirty way. Hindi ako yung pala shortcut na tao. So, I was getting what I really wanted for myself when it comes to learning and traveling and really immersing in Ugandan culture. So, yun na-i-enjoy ko. Pero yung part ng, I think, emotionally and sa relationship ko, it was very stressful. Kahit na may katulong ako sa bahay, may katuwang ako sa bahay, Auntie Christine was there nung nasa Uganda pa lang kami, and she was with me for the last 3 years, at least. No, 3 years na nasa Uganda ako, and she was really amazing sa pag-make sure na at least yung mga anak ko ay guided kapag wala ako. Pero iba talaga yung utak ng nanay. Okay? Hindi natin yun maikukumpara. So, it was too much for me, by the way. I was losing a lot of weight. Pero I believe more so the reason is I was really mentally and emotionally down. Kasi parang feeling ko I was trying to communicate something to the people involved or to the person involved, pero I was not heard. I was trying to do my best na maayos yung dapat ayusin, pero it was not working. And I always question myself kung tama ba yung lugar na nasan ako, kung tama ba yung naging desisyon ko, kung tama ba yung ginawa ko. Ang dami kong question and regrets. Okay? Pero I think mas naging grabe siya dahil every day parang I wanted to make things happen but I cannot make it happen. Until such time na bumigay na ako mentally, hindi ko na kayang dalhin lahat and mag-pretend na okay. Hindi ko kayang sabihin na, ipakita sa tao na I am in a very happy marriage. My husband is extremely supportive sa pagiging parent, sa pagiging asawa, sa pagiging, and everything. I was, napagod ako ng bongga. And that's the reason why I gave up. I finally gave up. And when I gave up, guys, at least meron pang natira. Physically, meron pang natira. Mentally, meron pang natira emotionally. And if you see me, ayan, nagre-record pa naman. Kasi minsan nagre-record ako, tas wala pala naputol. Pero dito sa Pilipinas, you can see that I gained weight. And you can see that I'm trying to bounce back. Because wala na akong dinadala. To be honest with you guys, and I know marami sa inyo yung mag-a-agree, yung mga naka-experience nito, talagang papayat ka pag marami kang iniisip, pag mabigat yung iniisip mo, talagang papayat ka at magiging losyang ka kapag wala kang, hindi mo nararamdaman yung pagmamahal ng mga tao na feeling mo, na ini-expect mo na mamahalin ka. Alright? And now that wala na akong expectations. Wala na akong expectations because I already called it off. Nakipaghiwalay na ako talaga completely. So I don't have that kind of expectation na may magbe-message, may magiging sweet sa'yo, may magpo-provide sa inyo. I let go of all of that. And instead of thinking na
instead of thinking sa tao na yan, I focused on what I can do for myself and my children while enjoying other people around me, while enjoying the opportunities and blessing that I am getting right now. And I believe isa yan sa naging reason bakit ako nagtatrive more than nung nasa Uganda pa lang ako. And there's a lot of things na I really wanted to do for myself and my children na slowly happening. So I am happy. So regardless kung meron man akong challenges sa buhay ko right now, meron man mga mahihirap na bagay sa buhay ko right now, I believe na I can do them kasi I nilet go ko yung mga energy na ini-spend ko sa maling tao. Nilet go ko yung mga energy na binigay ko or binibigay ko sa maling sitwasyon. And because of that, mas marami akong naibibigay sa mga anak ko. Mas marami akong naibibigay sa sarili ko. And for that, I am very happy. So sa mga nagtatanong or sa may nakakapansin ng differences, I agree with you guys. I totally agree with you. And I don't ever want to go back to that point na parang meron kang ini-expect sa isang tao na hindi naman nabibigay sa'yo. Okay? Finally, tinanggap ko na yung katotohanan na I was in the wrong situation and I already gave up on it totally. So, now I am happy mentally and emotionally. I am at peace once again kasi dati pag nasa maling relationship ka, much more so kapag married kayo at may mga anak kayo, sobrang bigat. Sobrang bigat na iniisip mo na why am I here? Why am I here? Every single day, every single night, tinatanong mo yung sarili mo, bakit ka nandyan? Okay? So, hindi mo nahahanap yung sagot, hindi rin siya nasusolusyonan. So, it's really eating you up slowly. Ayun. So, it's a good thing, guys. It's a blessing. At maraming salamat sa lahat ng mga nakapansin ng pag-glow up natin, at least physically. And I believe mas marami yan is coming from the inside. Kasi nga hindi na tayo masyadong stress. Ayun. So maraming salamat you guys. Of course, I want to take this opportunity na magpasalamat sa inyo for always watching our videos, always supporting me and my children. Simula nung mga videos natin from the start up to now. Since I was pregnant with Chico, up to now that I have Mayumi. Since, since nung kasal pa ako at nung ngayon nagkahiwalay na kami. Since nasa Uganda ako at ngayong nasa General Santos City, Philippines na kami. Having our life here as a single nanay ng aking 4 na kulot. Maraming salamat sa inyo guys. And I really appreciate your time at yung inyong mga messages of na talagang pinaparating nyo sa amin na mag-iina. Once again, maraming salamat and we love you guys. Kung meron man kayong mga kino-comment sa mga videos, please know that I am reading them one by one. And most of the time, nagre-react ako ng heart at saka like pag nabasa ko. So maraming salamat po. And of course, please always samahan nyo kami sa story ng aking buhay as single nanay, ng aking 4 na half African, half Filipino kids. And if you did not subscribe yet, pakipindot naman guys ng like, subscribe, at pakikalembang na lang din ng ating bell button, of course. Yun lang guys, I just want to say that to you at sana nasagot na yung mga tanong ninyo at nalaman nyo na kung bakit naging ganun siya. And I hope to see you guys on the next episode. Much love, Princess Yiga. Bye!